were intercepted no sa ating border control point somewhere in Pigcawayan no, sa Cotabato province. Accordingly, galing ito sa somewhere in Lanao. No? And as per initial estimate, together with the Bureau of Customs, ito ay more or less 15 million pesos yung worth. Ongoing pa yung inventory, pero I believe sa bawat truck niyan may 200 sa dalawang truck. Yes, no, and that is the first marching orders of the Chief PNP sa atin to take seriously our campaign against smuggling. At beside that, aside from that, ito rin naman ang sinimulan natin before no? When I first assumed no last November 2024 no, we have focused our campaign also sa smuggling. So ito ay pinagpatuloy lang natin no. Mas papagtibayin natin ngayon this time yung ating campaign against smuggling. Yes, ganun naman talaga no, yung mga lawless elements no, nag-innovate sila no kung para makalusot sa mga law enforcement agencies. May mga experience tayo na nilalagay nila sa mga styro ng mga isda, di ba? Kumikita per na isda yung laman ng kanilang mga bagahe. Meron ding sa buhangin, tinatambakan ng buhangin. Meron din na pagbukas mo sa kanilang truck, walang laman pero sa mga gilid. Gilid sa bubong nakatago. Kaya lang siyempre mas magaling yung pulis sa kanila, di ba? Mas magaling palagi dapat ng pulis. Under the law no, it already tantamount to economic sabotage no, agricultural smuggling no. So that is a non-bailable offense. Initially yung mga nagdala no, but we will go deeper no kung sino yung mga may-ari no. Kasi yun ang i-establish natin. Based on experience naman kasi hindi man kasi tinuturo ng mga nagdadala kung sino ba. But maybe we can matrace natin kung sinong registered owner ng mga truck, no? So definitely meron siyang participation bakit truck niya ang ginamit. We have intelligence driven operations dito, no? Talagang trabaho ng mga operatiba natin. Somewhere in Kabakan, no? Ang sabi, no? Sa Cotabato province. Meron din galing doon area kasi this is not the first time na nakahuli tayo doon na lugar eh. Yung route na yon, yung from that direction going to Cotabato province. Hindi lang naman ito ang first time eh. May mga nauna pa tayo. So, yun naman talaga ang nagiging ruta nila, no? From outside ng Region 12, either by land or minsan somewhere dito sa area ng Palimbang by bangka, then ita-travel na naman nila by land. Anyway, identified naman natin, so I have already given my instruction sa lahat ng units no, sa PRO 12 including the National Support Units to intensify again no, yung campaigns against smuggling. Yeah, dalawa lang naman yan, is either Indonesia or Malaysia eh, no? Yan naman talaga. Kapag makita nyo naman yung brand, wala naman yan sa Pilipinas. Yes, wala mga manufacturer dyan sa Pilipinas. No? Kaya sa unang tingin mo pa lang, alam mo na kagad na hindi gawa sa Pilipinas yung mga sigarilyo na ito. Yeah, so as long as mayroon kaming ebidensya, no? As long as mayroon kaming prueba that they are indeed engaged, no? Wala tayong susantuhin, no? When in fact, we are planning to empower or to solicit the support hindi lang ng PNP, no? In this campaign against smuggling, no? One of these days, no, magkakaroon kami ng organizational meeting with other stakeholders. No, para we really have to build no yung ating united front against smuggling kasi masyado nang naging issue yung smuggling sa Region 12. Yes, mayroon na tayong coordination with the Bureau of Customs no, but in the meantime piniprepare natin yung filing of criminal cases, then eventually it will be turned over to the jurisdiction na po ang kasi aside from criminal, ina-administrative pa rin nila yan. As long as hindi man supplier eh, actually ito yung ang nagsusupply kasi somewhere outside the region. Sila ang negotiate from the supplier para dadalhin nila dito for distribution. Hindi, ibang tindahan, no? Actually, kahapon, I already give instructions to Chief of Police, no? Kahit yung mga sa tindahan, pag naulihan sila, we will hold them accountable. Actually, hindi naman ito tindahan ang nakikita na. Ito yung one of the distributors dito sa Region 12. Ang usapan namin sa Bureau of Customs, medyo marami kaming previously na turnover, no? Ay mga pending pa yun ng mga case sa kanila. So we might be forged an agreement na kahit dito mo muna sa
sa Custody, kampo sir. namin. Sa ngayon, 5 kasi yung natin na nahuli dito na mga driver plus yung crew nila. Of course, yun talaga, tumigil na sila, di ba? Tumigil na sila kasi pag hindi sila tumigil sa kanilang ginagawa, hindi rin kami titigil sa paghuli. Di ba? Yun lang naman yun. So, I appeal to them, no, na talagang malaki yung impact nito, not only sa economy natin, kaya nga yung itong 10 million up, consider na yan na economic sabotage, no? Malaking revenue supposed to be ang nawawala. Pangalawa, hindi natin alam yung epekto nito sa health kasi hindi man dumaan sa mga government regulatory bodies natin, di ba? Correct. Hindi natin alam kung ano yung nagiging paggawa nito, no? So, yun din kahit sa mga mamamayan natin sa Region 12, no, na we should not patronize itong product nito. Una-una illegal, pangalawa, we are not sure kung ano maging effect sa ating kalusugan. Kaya, narinig nyo mo naman yung sinabi ni Chief during the Assumption Ceremony last Wednesday. Actually, yung sinabi niya na do not accept bribe, may kinalaman sa smuggling na issue. So, ang sagot ko naman yung during that interview, that is expected talaga sa mga police na we should not accept bribe regardless kung ano mang source o ano man ang reason, di ba? Because bribery is against the law. So far, no, ito pinakamalaki. But before, may mga malapit tayo sa 10 million, 7 million, meron tayo naman ganyan. Pero sa term ko as RD, even during my first assumption, itong pinakamalaki. So, nandun sa Municipal Police Station ng Pigawayan. Una-una, of course, we'd like to commend, no, yung mga personnel natin na nag-exert ng effort para magkaroon tayo ng apprehension dito sa smuggling na ito. Pangalawa, to the people of Soc Sergeant, sana you should coordinate, no, or collaborate and cooperate with your law enforcement agency. At huwag po nating ipatronize yung mga ganitong produkto, no? Kasi sabi ko kanina, illegal na ito at hindi natin alam yung maging epekto sa ating kalusugan, no? And sa mga stakeholders, no, sa mga other government agencies and non-government agencies, we should work hand in hand, no, to put an end to the smuggling issue in Region 12.